Gusto ng bagong gadget pero kapos ang budget? Smartphone para laging connected o tablet na pang online eskwela. Yan ang negosyong dinarayo ngayon sa Taytay. Sa palengke ng Taytay, hindi na lang daw mga tela at damit ang mabenta. May tindahan dito ng gadget na affordable raw. Ang bodega ni Javier aka Ninong JM. Mga budget friendly, mga pangmasa talaga na wala masyadong budget. Pero dito nakukuha nila ng mas mura. Kasi dito kung ang presyo sa mall ay 6.5, nabibili mo rito ng 4.5, ganun kababa. Ang mga gadget ni Ninong JM nasa 30 to 40% daw na mababa ang presyo kumpara sa nabibili sa mall. Kasi ang mga phase out sa mall, yan ang kinukuha namin, sinisil namin. So mas mura, mababa. Ang negosyo raw ni Ninong JM nagsimula raw sa isang sirang cellphone. Yung sirang cellphone ko, ginawa ko, ni-repair ko, tapos binenta ko. Ngayon, na-sale ko siya ng 4.5. Ang 4,500 pesos ginamit niyang instant puhunan. Nag-order ako ng 2 units. Tapos, sabi ko, parang nanghinayang ako gamitin. Kaya ginawa ko, dinisplay ko siya sa estante namin. Ngayon, nabenta agad. Natuwa ako, sabi ko, ay, ang galing nabibenta agad. Tapos, may kita agad. Kaya mula sa 2 unit ng cellphone, napuno na ng gadgets ang kanyang bodega. Napuno na yung estante namin. Napuno na rin yung lagyan ko ng unit. Doon ko na naisipan na mag-open ng isang store na lahat gadgets. Bukod sa bagsak presyo, idinaan din ni Ninong JM sa iba't ibang promo ang kanyang mga gadget. Aming pinakamabiling gadget, 999. So maganda na po yan pang YouTube. At meron din kaming latest model naman, 2,999. Naka-latest model ka na, naka 32 gig na rin po siya. Kung dalawa naman ng anak mo, meron kaming naka-bundle. Ayan o, 2 cellphone na po yan at meron pang 2 freebies. Swak na swak to ito sa mga kids. At kung meron naman kayong budget at gusto nyo mataas ang capacity ng phone, meron kaming 7,199. Latest phone, 2 na po. May 2 freebies na po yan. Kung tablet naman ang pang-online class, meron din for as low as 1,699 pesos. Ang madalas raw niyang customers, mga magulang at estudyante. Si Christy na mula Tanay, dumayo pa sa bodega ni Ninong JM. Nakita ko isang beses sa cellphone ko, nag-scroll ako sa Facebook. Then yung kasama ko, pumunta dito, murang-mura daw yung cellphone. Then pumunta kami ngayon, nakabili naman kami. Maganda siya, legit siya. Okay naman yung storage siya, mga ganun. Budget lang po namin is 7,000. Nabili lang namin ng 5K. Buy one, take one, sulit na sulit. Bukod sa 2 cellphone, may freebies pang nakuha si Christy gaya ng iba't ibang cellphone accessories. Kasi diyan kami nakilala. Actually, yung previous namin, inaangkat ko pa galing ibang bansa. So, nabibili ko siya ng mas napakamura. Kaya, ganun lang kami magbigay ng previous. Ninong JM, secret reveal ng iyong suppliers. Naka-direct kami mismo sa warehouse. So, mas mura namin siya nadidispose dito sa aming bodega. Bukod sa rekta kami sa warehouse, palengke to, so hindi masyado expenses yung bayarin. Compare mo sa mall na naka-aircon, di ba? May guard, kailangan mo bayaran, yung mga utility, ganyan-ganyan. Una raw negosyo ni Ninong JM ang pagtitinda ng casing at tempered glass ng cellphone. Ang kita, iniipon niya raw para mag-buy and sell. Masino po ako sa pera nanghihinayang ako na gamitin yung gadget na in-order ko. Kaya binibenta ko, dinidispose ko. Doon na po siya dumami ng dumami. Kahit uso raw ang online shopping, mas gusto raw ni Ninong JM na mag-walk-in ang kanyang customers. Ang kaiba namin sa mga online, ang online kasi mahirap mo isaulian yan eh. Pag na-receive mo na yan, mahirap mo nang i-return yan. Sa amin, may mga brands kami, may physical store talaga kami. Kaya minsan, hindi na kami nag-online. Pero may mga nagdududa pa rin daw sa kanyang mga produkto. Hindi mo talaga maiwasan, nagtataka ang tao eh. Saan ka ba naman makakita 999, may Android gadget ka na, di ba? Sa amin naman, nami-make sure namin na hindi scam, hindi fake yung binibenta namin kasi meron kaming physical store. So, pwede nilang meron tayong warranty. So,
mayroon ding laban yung customer at mayroon din silang karapatan na isoli. Parami yung pumapasok sa gadget business. Pero para magtagal sa ganitong negosyo, may ilang importanteng bagay na dapat tandaan. Una, dapat tama ang presyo. Competitive sa market pero maayos pa rin ang kita. Pangalawa, importante ang quality. Mas babalik ang customers kung alam nilang maaasahan ang gadget na binibili nila. At panghuli, mag-build ng trust sa customers. Dahil sa negosyo, good reputation ang isa sa pinakamahalagang puhunan. Sa huli, hindi lang sa pagbebenta ng gadgets na susukat ang tagumpay ng negosyo, kundi sa serbisyong na ibibigay sa bawat customer. Bukod sa bagsak presyo, nakilala rin si Ninong JM sa kanyang piso sale promo. May 6 na branch na ang tindahan ng gadgets ni Ninong JM, na nakakabenta na raw ang kada branch ng 500 units araw-araw. Kaya hindi katakatakang kumikita na ng 6 digits kada buwan si Ninong JM. Ang negosyo, hindi mo manong agad-agad magsasucess eh. Kailangan mo talaga dumaan sa pagsubok. Kailangan talaga naka-mindset ka. Pag magbe-business ka, hindi ka pwedeng wala kang mindset na labas ka ng labas. Kailangan focus ka sa negosyo mo. Lahat ng perang ilalabas mo para sa stocks, para sa negosyo mo, para umunlad. Kailangan yun ang mindset mo. Kahit tila basic need na ang pagkakaroon ng gadgets tulad ng cellphone, hindi pa rin lahat ay nakaka-afford. Kaya sa ganitong negosyo, hindi lang dapat techie. Kailangan din maging maabilidad para laging connected sa mamimili.